Kakabalik lang ni Steph Curry, bumomba kagad ng 39 points laban sa Minnesota Timberwolves. Pero talo pa rin ang Warriors 127-120. Kaya kung akala mo madali lang maka-30, ito ang realidad mga kabasketball. Kay Steph, parang naghahanap siya ng hangin kada possession. Kasi si Curry hindi lang binabantayan, tinuturing siyang isang emergency ng mga kalaban. At may sinabi ang ESPN na sobrang linaw, si Curry kaya niyang sirain ang depensa kahit hindi niya hinahawakan ang bola. Ito ang dahilan kung bakit mas mahirap ang 30 puntos ni Steph Curry kumpara sa maraming mga NBA stars. Karamihan ng scorers, hawak ang bola, may rhythm dribble, may ISO, may pick and roll na sila ang mismong driver. Si Steph Curry, minsan bago pa niya mahawakan, naka-top lock na kagad, may help na naka-shade, at parang sinasabi ng depensa, walang catch, walang space, walang pahinga. Tapos dagdag mo pa, yung pinakamalupit, yung banta ni Steph Curry hindi lang sa normal na 3-point line. Kaya pinipick up na siya kagad mas mataas kaysa gusto ng depensa. Kaya yung 30 puntos ni Steph, hindi yan basta nag-init lang. Yan ay takbo, salo ng contact, relocate ulit bago pa siya makahanap ng isang clean look. At minsan pag nakuha niya yung shot, bad shot yan para sa ibang tao. Pero para kay Steph, normal lang. At ito ang plot twist. Hindi na lang to opinion may scientific proof pa. May peer review study sa scientific reports at malinaw kung paano nila sinukat ang gravity. Ginamit nila ang idea ng defensive density at dinefine pa nila yung off-ball at on-ball. Off-ball daw, yung bola ay more than 3 feet mula sa player. Tapos ito ang bombang result. Sabi ng research, si Curry may very high gravity near the 3-point line at yung off-ball gravity niya sa perimeter halos kapantay ng on-ball gravity ng typical na NBA player sa mga location na yun. Translation sa madaling salita, kahit wala sa kanya yung bola, parang meron pa rin. Kaya yung depensa nakatilt na kagad. At kung nakatilt na, mas mahirap umabot sa 30 kasi bawat bucket mo, pinaglalaban mo pa. Pero hindi ganito agad noong simula. Noong early years ni Steph, hindi pa totally believable sa buong liga na may superstar na gagawa ng ganitong volume at range. Hanggang sa 2012-2013 gumawa si Curry ng 272 3-point shots na isa sa pinakamalaking warning shot sa NBA noon. Tapos dumating ang 2015 finals at dito parang sinabi ng mundo, okay, iba na to. Sa 2015 finals, may tinawag ang ESPN na strategy ng Cavaliers, anyone but Curry. At mas kompleto pa, anyone but Curry or Thompson. Ibig sabihin, patirahin nyo na ang iba, basta huwag lang si Steph. At kapag ganyan ang coverage, automatic lumalabas yung 4-on-3 reads. Double team kay Steph, may isang tao na laging libre sa short roll. Tapos domino effect na, corner 3, layup dunk. Pero para kay Steph, bawat catch niya parang pinagbabawal. Tapos nung 2016, dito na nag-full evolution. Ayon sa ESPN, si Curry naging first unanimous MVP at gumawa ng 402 3-pointers sa isang season. Binasag ang sarili niyang record. At pag once na patunayan mo sa liga na kaya mong pumatay sa volume, tapos mabilis ang release, tapos gumagalaw ka off-ball, hindi na adjustment ang depensa. Rulebook na ang kailangan. Kaya noong 2017, sabi ng SB Nation literal, tinawag nilang the Steph Rules. Pero ang pinaka-desperation proof noong 2019 NBA Finals dito na, nagmukhang janky pero gumana. Sa 2019 NBA Finals, ginamit ng Toronto ang box and 1 laban kay Curry. At naging malaking usapan pa nga dahil sobrang unusual sa NBA Finals pero umubra. Ngayon, ito ang modern twist. Nagbago ang ecosystem pero hindi nawala ang emergency coverage. Noong July 2019, official nang lumipat itong si Kevin Durant sa Brooklyn Nets via sign and trade. At noong July 2024, si Klay Thompson umalis sa Warriors at sumama sa Dallas Mavericks via sign and trade din. So ano ang mangyayari pag nabawasan ng elite spacers sa tabi ng greatest off-ball shooter ever? Mas lalong kaya ng depensang mag-load up, mas kaya nilang mandaya sa depensa. Kaya yung 30 ni Steph ngayon, minsan mas hard mode pa.
Kasi alam na nila yung playbook pero kailangan pa rin nilang gawin dahil kung bibitaw sila, patay. At yung range threat, totoo pa rin yan. May NBA.com highlight pa nga. Itong si Steph na tumira from beyond half court para sa halftime buzzer. So ito ang tunay na tanong. Kung kaya mong baluktutin ng depensa kahit wala kang bola, mas nag-age better ba yan kaysa kahit na anong superpower sa NBA? At ngayon mismo, ano ang mas valuable? Yung superstar na nananalo with the ball, hawak ang bola, o yung superstar na nananalo by turning 5 defenders into panic mode? I-comment mo na yes or no, gravity ba ang number 1 superpower sa basketball ngayon?